Mga kapatid, magandang gabi po sa inyong lahat. Dahil po doon sa binlog ko nung nakaraan tungkol dito sa electric aircon, ay marami po ang nagtatanong at marami rin po talaga nakakagusto na magpakabit na ng electric compressor doon sa kanilang mga existing na mga air condition sa kanilang mga sasakyan. Kanina nga lang po ay mayroong isang doktor diyan po sa Chinese General Hospital na pumasyal po sa akin dito. Hindi lang kami nakapagpa-picture, pero dahil gustong-gusto po niya na yung kanyang Volkswagen Beetle ay lagyan ko rin po ng air condition. Ngayon, yung mga nagtatanong po kung pwede raw po ba itong electric compressor na ito na ikabit or i-mount doon sa kanilang mga existing na ng mga sasakyan, ay ano daw po ba yung mga dapat gawin? Kaya po ito po ang sasagutin ko po sa inyo ngayon dito po sa vlog po na ito. Mga kapatid, ito pong compressor na to, ganito rin yung nakalagay doon sa ating Volkswagen Beetle. Ito po yung electric compressor, inverter type po ito na talaga namang napakalamig ng naging buga ng hangin ng aking air condition diyan po sa Volkswagen Beetle. Ngayon, ito rin po ang ilalagay namin sa inyong mga sasakyan kung sakaling kayo ay magpapalagay ng electric compressor. Ngayon, tignan niyo po yung sasakyan na ito na nilagyan po ng electric compressor. Inalis po yung bumper at doon mismo sa loob na yon, doon sa pwesto na yon na malapit sa condenser, doon ngayon inilagay itong electric compressor. Kitang-kita po dyan na maluwag naman yung pinaglagyan, mayroon talagang provision para makapaglagay ka ng electric compressor. Kaya po yung mga nagtatanong, pwede daw po bang ilagay sa kanilang kotse? Doon sa Altis, doon sa kanilang Lancer, meron pa nga nagtanong, ang liit-liit na kotse, yung Wigo, pwede daw po bang lagyan ng electric compressor? Kasi naman, di ba, yung Wigo, mararamdaman mo talaga kapag gumagana po yung aircon, lalo na yung mga 3 cylinders na mga makina po na yan, tulad yun sa mga Mirage, kapag gumana po yung compressor, nararamdaman nila na parang humihina yung makina. Ngayon, ang tanong nila, pwede daw po ba na ilagay doon? Pwede po. Kasi po, itong compressor po na to, mga kapatid, ito po ay 50 amperes lang. 12 volts, 600 watts yung kanyang ratings, at kung ikukumputin mo po, yung kanyang konsumo, ito po ay 50 amperes lang po ang kinukonsumo niya kung ito ay ginagamit mo. Kaya kung ikaw ay mayroong alternator ratings na 70 amperes, medyo mababa yun. Yung 70 amperes sa mga Isuzu Crosswind, sa mga esportibo, medyo mababa yun kung gagamit ka ng 50 amperes na electric compressor. Kaya dapat kung halimbawa gagamit ka ng electric compressor ay magpapalit ka rin ng medyo mataas na alternator. Pero karamihan naman ng mga modelong sasakyan ngayon ay wala nang 70 amperes. Karamihan po dyan 80 amperes, 90, 100, 110, 120 amperes. Sapat na po yan para kung gagamit ka ng electric compressor ay mapakinabangan mo po ito. Yung hindi hihina yung karga ng iyong baterya. Kasi po kapag naka-on na ang inyong engine at naka-on na rin ang inyong aircon, ang magsusupply naman ng voltahe dito at ng kuryente ay yung alternator na. Kaya kung medyo mahinang yung alternator or mas mababa pa doon sa current ratings po nito na 50 amperes, katulad ng Volkswagen, yun ay 40 amperes lang, ay hindi po talaga pwede. Kaya po ako ay nagpalit ng 90 amperes na alternator na yun po yung nakakabit doon sa Honda CR-V. Ako po kasi bumili ng makina, kaya kinuha ko naman yung alternator po noon. Pero dahil nga po sa 90 amperes lang yon, bubuuin ko pa yung existing na alternator ng Volkswagen para maging 90 plus 40 ay 130 amperes na po yung aking alternator at ako po ay magdadalawang baterya. Pero teka, ang tanong po kasi nila, pwede daw po ba, halimbawa, example, Altis, pwede daw po ba sa Altis nila? Pwede nga po. At imamount po natin ang ating compressor doon mismo sa harapan ng sasakyan. Alisin natin yung bumper, maghahanap tayo ng paglalagyan doon para doon ngayon mailagay yung compressor po na ito. Ito pong electric compressor po na ito ay pinapagana po nitong module na to. Ayan. Kaya makikita nyo may 3 wire. Ito po ay nagsisilbing 3-phase po itong motor sa loob nitong compressor. Kaya kung titignan nyo naman, itong compressor ng Honda CR-V, yung original, mas maliit po ito. Ayan, tignan nyo. Kung i-compare natin sa build po nitong ating electric compressor, mas maliit itong nakakabit na mechanical compressor doon sa Honda CR-V. Mga kapatid, yung Honda CR-V medyo malaki-laki na rin po yan. Kaya sa tingin ko, no, dahil nga hindi ko pa naman ito nasubukan sa mga SUVs,
kayang-kaya po nitong electric compressor yung dual aircon ng mga SUVs. Kasi nandoon din naman sa specs nito na ito po ay pwedeng gamitin sa mga dual aircon. So pinapagana po ito ng module at yun nga pong mga compressor katulad nito, ito po ay may trigger lamang dito eh. Ito yung pinaka-trigger niya oh. Kapag kagagana yung compressor, ito lamang po ang bibigyan ng kuryente. So kailangan mag-on siya. Pag na-on po ito, magti-trigger din po yung clutch. May clutch po kasi ito eh. So ito po ay mamagnetize itong pyesa na to. Ayan, imamagnetize po ito ng clutch na nasa loob nitong pulley. Hihigupin yan, didikit yan ngayon at pag habang umiikot po itong pulley na to, isasabay niya ngayon sa ikot to. Kaya gagana po ngayon yung compressor, yung pump dito sa loob, no, yung mga pistons dito sa loob nito. Kaya kung naka-trip off or naka-automatic off ang inyong thermostat switch, no, yung sa aircon doon sa loob, ikot lang ng ikot ngayon itong pulley nyo. Naka-trip off yung thermostat, naka-off siya. Ngayon, pag nag-on ulit yung inyong thermostat switch, eto na ngayon, hihigupin na naman, imamagnetize na naman nung clutch dito, sa loob nitong pulley na to, hihigupin niya para magdikit ngayon, mag-aswan itong pulley, saka ito po. Ayan, yung plate na yan. Ito yung pinaka-pressure plate niya. Didikit ngayon yan at gagana ngayon. Ang isang nagpapahina sa compressor ng mga mechanical aircon, yung halimbawa, gumagana na ang makina mo ng 3,000 RPM. Ganun nakabilis yung takbo mo. Ito ay nag-automatic off at nag-automatic on. So bigla yung paghinto, bigla din naman yung pag-ana niya, sobrang bilis po nito. Yun ngayon ang isa sa nakakapagpahina ng mga kompresor. Halimbawa naman, yung nakaparada ka lang, mga kapatid, at nire-revolution mo yung makina mo, naka-aircon, naka-on, ganun din po ang mangyayari. Biro mo, mag-o-off yan, tapos biglang mag-o-on, ang taas ng revolution mo, minsan umaabot pa ng 4,000 RPM, nilalaro-laro mo yung accelerator mo, naku, malakas pong makapagbigay ng wear and tear yan dito po sa compressor. Sa electric compressor po, walang ganon. Kasi sa electric compressor, umaasa po siya dito sa module. Kapag po malamig na sa loob ng iyong sasakyan, accurate naman yung thermostat natin sa loob ng inyong sasakyan. So ito po, from 4,000 RPM, palalamigin niya na ngayon ang loob ng iyong sasakyan, mag-ooperate na itong compressor, at iyan ay habang lumalamig, dahan-dahan po yung bumababa. Variable po kasi yung speed ng motor nito. So from 4,000, magiging 3,500, magiging 3,000 RPM, at magiging 2,000 RPM. So ganun po, dahan-dahan po siyang humihinto, hindi po katulad nitong compressor na to na sudden. Pag nag-off ang thermostat switch, okay, hinto. Pag nag-on ang thermostat, gana na naman. So ganun po ang pagkakaiba ng dalawa na to. Kaya ito, nararamdaman mo to kapag ito ay gumana, bumibigat ang ikot ng inyong makina. Samantalang ito, wala na kayong mararamdaman dahil gumagana po ito sa pamamagitan nitong module na ito. At yung pinaka-trigger po nito ay itong green na wire. Ayan. Itong green na wire na yan, ito po ay kukuha ng signal doon sa thermostat, doon sa evaporator. Kapag yun ay nag-automatic na, magsesend ngayon ng voltahe dito, papasok dito sa module at pagaganahin ngayon itong motor. Kaya tulad nga nung binanggit ko po sa inyong mga kapatid kanina, nakita niyo yung video, nilagay po itong compressor doon sa harapan ng sasakyan, sa harapan ng kotse, doon sa may likod ng bumper, maganda rin po yun. Dahil kung ito ay lalagay ko sa engine bay, naisip-isip ko rin, ay mainit doon sa engine bay. Kaya talagang dapat ito ay nandoon sa labas ng engine bay, kaya saktong-sakto doon siya ilalagay para kapag umabante rin ang sasakyan mo, makakasagap pa ito ng malamig na hangin at magbibigay yun ng dahilan para bumomba pa or mag-pump pa itong compressor natin at maging malamig talaga ang epekto doon sa loob ng evaporator. Ngayon, merong nagtatanong, paano naman daw yung warranty? Ngayon mga kapatid, inaayos ko na po. Dito po sa mga kausap ko sa Dezhou Shuangtao Mechanical and Electrical Equipment Company Limited sa China, kay Miss Sophia Xiang at kay Emily Wang, na kung maaari po sana ay mabigyan po nila ako ng spare units. Pero ang gusto kasi nila, maka-order din po ako ng marami. Kaya po kung magiging successful po talaga itong 10 units na in-order ko, diyan po sa China, mapapahiram nila kami ng spare units para kung sakaling masira yung compressor ay may pang-warranty po tayo.
Sabi ko nga po sa inyo doon sa nakaraang vlog ko, ang mga electronics po kasi tulad nitong module, kapag bumili ka sa mga auto supply, kapag bumili ka sa kasa, tulad ng binili ko sa Diamond Motors, yung sensor, nandito pa ba yun? Wala na, hindi ko na makita. Ay, hindi po gumana yung sensor, pero nung nagpalit ako ng SAR Plus, gumana. Yung sensor na binili ko na yun, diyan sa Diamond Motors, hindi na po sila pumayag na isoli. Kasi nga po, electronics. So, pag electronics, electricals, or mga alternator, kapag binili mo yan sa auto supply, wala na pong solian yan kapag nailagay mo na. Hindi na sila papayag. Ganon din naman sa China. Ngayon, ang laban na hinihingi ko dito sa Deshu Shuangtao Mechanical and Electrical Equipment Company Limited sa China ay mabigyan nila po tayo ng spare units. So, okay sa kanila yon. Kung makaka-order pa ako ng mas marami sa susunod. Huwag kayong magagalit ha. Ito po, trabaho lang. Wala po itong personalan. Wala naman kasi tayo mabibilan na iba Kaya po ito, wino-workout ko rin. Kasi kung malaking tulong ang maibibigay nitong mga kompresor na to sa mga sasakyan nyo at hindi masyadong mahihirapan ang mga makina nyo Napakalaking wear and tear po kapag gumagamit kayo ng ganitong kompresor sa inyong mga makina. At nagbibigay po ito ng malaking loss sa mga makina natin kapag ito ay gumagana. Kaya nga, kung ito ang magagamit nyo, talagang makakatipid po kayo sa fuel. Ito po, susubukan ko muna tulad sa Volkswagen ko. Susubukan ko rin ito doon sa isang sasakyan ko nga, sabi ko nga sa inyo, doon sa Pajero ni Sargento. Ngayon, kung ito ay magiging maganda ang lamig at magiging matibay siya, syempre, i-offer ko na rin talaga ito sa inyo. Pero kung merong maglalakas ng loob na magpalagay po kayo nito sa inyong mga kotse, sa inyong mga SUVs, o sa Fortuner, may nagtanong po niya, pwede daw ba sa Fortuner niya? Pwede po. Doon nga sa Volkswagen, ang lamig talaga, 17 degrees. Napaka-accurate kasi kapag po electronics. Katulad din ng mga electric vehicle ngayon na naglalabasan, pati yung mga hybrid. Ipinopromote ko ngayon to dahil malaking tulong po ito sa ating mga sasakyan. Tulad na lamang nung hilig na magpahinga sa kanyang sasakyan. Ayan. Hindi pinapatay ang makina dahil nga po mainit daw ang init ng araw. Hindi presko, maalinsangan. Itong electric compressor po na ito, kung ilalagay mo ngayon dyan sa kotse mo or sa SUV mo na pinagpapahingahan mo, pwede. Kahit patayin mo ang makina mo, gagana to, may aircon ka. Yun ang kagandahan ngayon nito. Pero syempre, kailangan mo magpalit ng alternator at magpalit ka ng battery. 3SM is enough na po yun. At yung mga SUVs naman na yan, talagang matataas ang alternator ratings po niyan. Yun nga lang mga kotse na naka 1SM battery. Ang ibig sabihin po ng 1SM battery ay single maintenance free na battery, lead acid battery. Kaya tinawag na 1SMF. Merong 2SMF, merong 3SMF. Yung 3SMF battery po, okay na po yun. Pero mga kapatid, ikwento ko lang sa inyo, yung aking lumang BMW na 2004 na 318i, ang battery po nun malaki. At iyon po ay kumakarga ng 90 AH, ayan, 90 amperes per hour yung kanyang ratings, nung kanyang kuryente, nung amperahe. So yung aking baterya sa aking BMW, kung gagamitin ko ngayon yung aircon ko na hindi ako naka-engine on, patay yung makina ko, kayang magbigay ngayon ng 90 amperes per hour. Sa loob ng isang oras, kayang magbigay ng 90 amperes nun na ginagamit mo. Samantalang itong compressor nito ay 50 amperes lang ang kanyang konsumo sa baterya. So doon sa isang oras, sobra-sobra pa yung laman ng baterya ko ng BMW. Ngayon, kung halimbawa yung mga 3SMF na may kargang 60 AH, yung ampere hours, ay sapat na sapat pa rin po yun. Kung isang oras mong gagamitin, ay hindi pa talaga totally babagsak yung baterya mo. Pero syempre, wag mo naman tulugan yung sasakyan mo at baka mamaya madrain ng gusto ang baterya mo. Ang ibig ko lang sabihin mga kapatid, kung halimbawa may 5 minutes na traffic, pwede mong patayin ang engine mo, mag-aircon ka, kayang-kaya pong ibigay ng baterya yan at hindi mauubusan ng karga ang baterya mo. Kasi po, malakas po kung halimbawa naka 60 AH ang inyong battery or 70 AH, 80 AH o ampere hour, yun po yung binabanggit na AH doon, kayang-kaya po ito. Kaya yung mga traffic na 10 minutes o naghihintay ka, patayin mo makina mo, gamitin mo electric aircon mo, hindi pa rin basta-basta ma-drain ng baterya mo. Pero mga kapatid,
Mag-ingat din po kayo sa pagbili ng baterya. Ang dami pong baterya ngayon na lumalabas na sinasabing ito ang gumawa din ito, si Motolite, at sinasabi ang gumawa din ito, si ganito, si ganyan, mga never heard na brand. Mga kapatid, nakatry ako niyan ang bilis masira. Wala pang 1 taon, bumigay na yung baterya. Kahit na may warranty pa, hindi na ako kumuha, hindi ko na sinuli. Bumili na talaga ako ng Motolite Gold kasi subuko na yun Ngayon, yung ibang mga baterya, yung kulay green, okay din yun. Basta ang piliin nyo, yung mga branded na mga baterya, yung Megaforce, na-try ko yan, okay din yan, matitibay talaga. At talagang, yung karga niya, hindi mo basta-basta madidrain. Yung iba kasi parang fake No? Kaya, pumili din kayo ng magandang baterya. Kadalasan, kapag mahal ang baterya, maganda yan. Yung BM ko ngayon, ang gamit ko na baterya doon, na 2 taon na, yung Panasonic. So far, so good. So, kung maka3 taon ng baterya ko, okay na yon. Bawin-bawi na po yun. Ito po yung compressor, electric compressor. Ito po yung module. Kung ito po ay sa kotse natin i-install, doon po sa likod ng bumper natin ilalagay. Hanapan natin ng paglalagyan doon, ng provision doon. At doon naman sa mga nagtatanong po doon sa L300FB, may nagtanong po kasi na diyan sa nakaraang vlog ko, pwede naman po ito. Pwede nga 2 compressor kung gusto mo. Pwede doon sa driver side, passenger side, meron kang electric compressor. At yun namang nandoon sa FB body mo, yung mga L300FB, pwede ka pang maglagay ng isa doon. Hiwalay na nga lang yung system. Pwede kapag may laman doon sa loob ng FB mo, paggaganahin yung aircon, isang compressor. At doon naman sa harapan, pwede mong pagganahin yung isang compressor din na electric. Ngayon, yung mga may existing na mga FB body po na yan, pwede mo na lang idagdag to doon sa loob at i-disconnect na natin yung connection niya doon sa main na compressor. Ihiwalay na po natin ngayon yung evaporator dito sa loob ng inyong FB body at gagamitan na po natin nitong electric compressor. Ito kahit saan mo na ilagay doon sa loob ng iyong sasakyan, doon sa FB body, ay pwede na po yun. Itong module na to nakalagay dito 2025 May 17. Bagong-bago po talaga yun na order natin. 10 units po ito na nandito na po sa Autorans. Yung mga maswerte na magpapakabit po nito ay pumunta lamang po kayo dito dahil talagang aayusin po natin itong air conditioner po na electric para ilagay dyan po sa inyong sasakyan. So ngayon sa nakikita ko, mukhang hindi naman tayo magkakaproblema dahil nga ginamit ko na to doon sa ating Volkswagen. Ito po yung compressor ng CRV. Ito naman yung electric compressor. So huwag kayong matakot na mag-install nito dahil kapag naman ito ay naging malaking pakinabang sa inyo, ang unang-unang epekto niyan sa inyong mga sasakyan, makakatipid kayo sa fuel, hindi malalaspag ang inyong makina. At ang isa pa po doon ay pwede nyo na ngayong magamit ang inyong sasakyan na naka-aircon kayo kahit hindi gumagana ang inyong makina. Mga kapatid, maraming salamat po sa patuloy na pagtangkilik nyo po sa aking channel. Kung ito pong electric compressor or yung isang buong kit ng electric aircon ay magiging successful at magiging matibay itong mga compressor na to. At ito pong ating supplier ay supportive naman kay Autorans. Umasa po kayo na ito po ay magbibigay ng malaking tipid po sa inyong konsumo, sa fuel at talagang magtatagal ang buhay ng inyong mga makina. Mga kapatid, maraming salamat po at magandang gabi sa inyong lahat.